Hi guys! I'm Paula! I'm Pam! And we're Two-Piece Chicks! Na nagbabalik Para sa aming 20th Oh my episode! God! Welcome Grabe. sa aming ika-20. Yes! Yes, Tagalog yarn. Ano yan? Buwan ng wika yan. February pa lang, sis. Layo na. Layo pa. Ayan, sa aming 20th episode. So ano, February Kala ko na sasabihin mo anniversary. Grabe, 20 years,ugod-ugod na tayo nun. Pero yan, so February na ang ano ngayon, di ba? February na ngayon. So, ano ba ang mga ganap during February? Valentine's Day, syempre. Bukod dyan, ang mga kaganapan kasi during start of the year ay yung magsaset ka ng goals sa office. Performance review. Magsaset ka ng goals mo, tapos i-assess mo ang iyong strengths and weaknesses. Relate na relate. As leaders, relate kami dyan kasi kami ang nag-ano niyan. Kami ang nagdo-dole out sa mga tao. Okay. With that, ito yung gusto namin pag-usapan ngayon. Inisip ko kung nagawa ko na ba yung ganun ko. Sige, sa Monday. Hindi pa deadline. Okay. Yung gusto namin pag-usapan ngayon ay mga walang kwentang strengths and weaknesses. So, ito yung mga strengths and weaknesses na hindi mo ilalagay doon sa performance review, sa goal setting. Correct. Kasi nga, very walang kwenta lang, katangahan lang. Wala siyang kwenta at wala siyang pakinabang sa ibang tao. Wala rin siyang bearing sa trabaho mo. Totoo. So, yes. True. So, simulan na natin. Sige. Simulan na natin. So, mag-start tayo sa strength muna. Strength. Walang kwentang strength number 1 ni Pam. Okay. Walang kwentang strength number 1 for me is kaya kong umubos ng ketchup, bottle ng ketchup, nang hindi ko nilalagyan ng tubig. Diba? Ganyan. Guys, Ganyan yung klase ng strengths and weaknesses. walang ibang makikinabang doon kundi yung gusto lang din ng ketchup. Guys. Ayun. So, to share lang, kasi yun, alam mo ko sino nagturo sa akin yan, yung physics teacher ko nung 4th year. May physics kasi yan. For colloids. Colloid kasi ang ketchup. Colloid meaning hindi siya liquid. It's somewhere between liquid and solid state. Wow. That's what you call it, pag colloid. Colloid. Okay. Akala ko yung peklat yun. Keloid yun. Baliw. Ayun. So, colloids, they have, meron silang parang may physics para mapalabas mo sila from a solid container, ganyan. So, ang tinuro sa akin nung physics, ang tinuro sa amin nung physics teacher namin, sa ketchup daw, 'di ba, yung bottle ng ketchup, wala ba tayong props? Yan na lang phone mo. Okay, sige. Kunyari ito yung bottle ng ketchup. So, dito lalabas, ito yung bottom, ganyan. So, para yung laman niya na natitira na konti is mapastay mo dito sa taas. So, babaliktarin mo siya, ganyan. So, nandito na yung spout, nandito yung kung saan siya lalabas. Kapag tinaktak mo siya, hindi dapat yung paganyan. Kasi normally, paganyan ginagawa natin, di ba? Hindi dapat pagano'n ng pagtaktak. Dapat, biglang paganon, isang mabilis na pababa, tapos isang mabilis na pataas. Flick. If-flick mo siya, para yung colloid, mapupunta siya doon sa may entryway sa mouth ng ketchup bottle. Ganon. Tapos, kapag i-store mo na siya, nakabaliktad na. Para hindi siya... Gravity naman yun. Oo, gravity naman ang responsible doon. Perfect. Alam niyo na kung paano magtaktak ng ketchup. Yeah. Hindi so, yung ginaganon. Hindi siya pa ganyan, guys. Siguro, kung puno pa siya, pwede yun, mag-work yun. Pero pag konti na lang siya, like more than halfway, more than, mga 1/4 na lang yung natitira, mga ganyan, mag-work na pag ganyan, para nandun na lang siya sa ilalim. Ganun. Yan. Okay. You learn something new every day. Yes. Number 1, colloid. At saka kung paano magtaktak ng ubos na ketchup. Pwede rin naman na bumili ka na lang kasi ng bago. Pero sayang kasi, sayang. As a thrifty queen, gusto ko talaga, ubos talaga. Ganyan ako sa ketchup, sa ballpen. Gusto ko ubos talaga. Okay, so yan ang number 1 strength niya. Okay, ako, ang number 1 strength ko ay kaya kong magsulat sa papel na walang linya na straight. Oo, straight. Tas kaya ko rin mag-drawing ng linya, yung line nang walang ruler na straight. Amazing.
That's very beneficial sa mga mahilig mag-journal. Oo. Ganyan. Oo, na ano ko yan, napatunayan ko yan nung college. Meron kasing subject nun na kailangan yung gumawa ng flowcharts. Mhm. Yung flowcharts na may mga square-square, tapos may mga linya-linya, Mhm. coconnect mo sila. Tapos, kailangan namin mag-present, tapos idodrawing namin yung flowchart sa cartolina. Cartolina pa rin kayo nung college, B? Oo, cartolina. College? Cartolina or Manila Manila paper. Yung mga basta Sabagay. yung malalaking mga malalaking sulat. Tapos, Ah. ako yung tagagawa nun. Tapos, diretsong-diretso yung flowchart ko, guys. Tapos walang ruler. Oo, walang ruler. Tapos, alam ng kaklase ko yan. Si Paula magdodrawing ng flowchart kasi marunong siyang magaling siya magdrawing ng lines. Yan ang Amazing. walang kwenta yan siya. pero proud ka sa talent mo. Oo, kasi sino naman ba ang sumusulat pa ngayon, di ba? Wala na. Lahat True. computerized na. So yan, walang kwentang strength ko yan. Magaling akong Tsaka lagi akong sinasabihin na maganda yung sulat ko. Actually, Handwriting. between us nga, mas maganda yung handwriting. Maganda yung kaysa sa handwriting akin. ko. So, ayan. Very walang kwenta yan siya. Walang makikinabang doon kundi ako lang. At yung mga yung Tsaka mga yung kagrupo ko. Kagrupo ko doon nung nag-drawing kami ng flowcharts. Ayan. ay, kung si Paula marunong straight siya magsulat sa walang line na papel. Ako hindi ako straight na magsulat sa walang line na papel, pero straight ako mag-margin. Yes. Hindi ko kailangan itupi yung paper. Ay, oo. Kasi sa English, kailangan Oo. nung tupiin. Bilang ako noon ay talagang game na game ako mag-formal theme, ganyan. Oo. Both in Filipinos and in English. Hindi ko na kailangan itupi yung margin. Kasi alam ko So, kabisado mo yung 1 inch kung gaano kahaba. Oo, 1 inch margin all around. Alam ko yung itsura niya. Oh. Oo. Nasa memory ko siya. So, pag pinagawa ng sulat kamay, kaya. Kaya. Ang walang Perfect. hindi yung merong lined paper sa ilalim tas ibabakat mo yung Oo, ganyan para may guide. tapos, Hindi, oo. wala. As in paper lang siya, yung white paper. Tapos, Minsan nga may pa yun may ilaw sa ilalim. Para tumagos yung niya, yung talaga, linya. meron Oo. ganun. Well, sa akin lang doon nakikita ko kasi merong ganung table si Daddy. Yung drafting table Ay, niya yung na may drafting ilaw. na may ilaw sa ilalim. Okay, Oo. okay. Oo. Akala ko naman meron ng mga ganun ngayon na... Merong mga ganun ngayon na yung LED na siya. Okay. Kasi dati talagang fluorescent lang pa yung init. Oo, Oo. fluorescent. Tsaka talaga, hindi siya yung binili from somewhere. Ginawa siya. Si daddy yung nag-build talaga, di ba? Pang panggawa ng mga mod. Yung yung mga plano. Yung mga plano Pang blueprint. Tsaka Mga yung blueprint. pang cut din ng sticker yun pang-cut para ng makita sticker. mo yung line clearly. Ganyan. Magaling ako mag-margin. ng Mag-margin. paper. 1 inch margin all around. Ayan. Perfect. Okay. Strengths pa rin ba tayo? Strengths pa rin. Strengths. Isa pa sa mga walang kwenta kong strength ay kaya kong magtusok ng straw sa sesto nang hindi nabubutas yung sesto. Uy, yan? Superpower yan. Oo. Sa sa Yung- taas ng sesto, hindi sa Oo. ilalim Yung hindi siya tumatagos dun sa kabilang kabilang side. Ako medyo struggle sa akin yun. Kaya ang ginagawa ko, ang ending, doon na lang ako sa puwet Sa likod, tumutusok. yung Oo. binabaligtad. Tapos doon na lang ako sa baba tumutusok. Kasi My mas God. madali. Ano yan? Oo. Skill yan. Skill yan, guys. Skill. Kasi hindi pwedeng nung bata ka, hindi ka uminom ng sesto eh. Oo, true. Oh, True. kaya ako very proud ako sa skill na yun na yung sesto ko tumatayo. Kasi yung sesto, pag binaligtad mo siya, Hindi mo pwede itayo. hindi mo na pwedeng itayo yun eh. Yung sa akin nakatayo kasi kaya kong itusok yung straw nang hindi nabubutas yung kabila. Di ba? Life skill yan. Try nyo yan. Meron pang sesto ngayon. Try nyo. Kung kaya nyong magtusok ng sesto dun sa talagang yung tusukan niya ng straw. At saka yung one shot lang As in, yung isang ganun mo, pasok agad. Life skill Yeah. yan. Life skill. Strength, walang kwenta. Wala rin makikinabang doon. Yung pamangkin lang siguro na gusto ng sesto. Pwedeng makinabang. Yung Oo. gusto ng sesto. Yun lang ang makikinabang doon sa skill na yon. Next. Ano pang strength? Walang kwentang strength mo. Ako, matalim yung memory ko sa mga linya sa movies. Ay, oo. Totoo yan. Siya yung nakakainis na kasama na pag nanood kayo ng movie, yung minamouth niya yung yung lines. Oo. Minsan nga inuunahan niya pa eh. Kung ano yung sasabihin nung character sa movie.
Ganyan yan siya. Oo. Sa movies lang to guys kasi yung sa movies kasi carry siyang ulit-ulitin, 'di ba? Hanggang sa makabisado mo. Sa series kasi hindi gaano kasi hindi masyadong maraming yung series. Pero pag ako talaga may tendency ako na memorize ko na yung line pag I've watched it enough, ganyan. Tapos ito kwento ko, share ko lang. Meron kaming isang time dati sa office to. Nag-meeting kami with someone from hindi ko na matandaan kung black belt ba siya, ganyan. Yung mga Six Sigma. Yan, yung mga Six Sigma, may meeting kami with them, ganun. Tapos parang yung pinaka-boss kasi noon, yung ka-meeting namin. So dun sa conference room, ganyan. Parang nagpa-icebreaker mo na siya na ganyan na introduce yourself, ganun. Tapos parang share something interesting daw about yourself, ganyan. Tapos ang ko doon, edi syempre bilang bata pa ako noon, competitive ako noon sa mga introduce yourself, ganyan. Ang something interesting na sinabi ko, I have a great memory for movies, sabi ko ganyan. What I meant was, may memory ako na magaling sa mga lines sa movies. Itong strength na pinag-uusapan natin, ganyan. Tapos parang sabi nung manager nito, oh really? Who's the Golden Globe winner for? No, tapos sabi ko, I don't know. Oh, who won Best Actress for ganito ganyan na Academy Award, Emmy ganyan. I'm not sure. Who won Best Picture for ganito ganyan. Sabi ko, can I change my answers? Hindi ko in-explain? Hindi ko in-explain. Yun din ang mali ko, 'di ba? Looking back, hindi ko in-explain ko ano yung what I meant when I said I have a great memory for movies. Ito naman pala si Kuya mo, ang great memory for movies niya, yung mga nanalo na mga award. Malay ko, 'di ba? Iba-ibang aspeto ng movies. Oo, yan. Iba aspeto ng movies na yung sinasabi. Can I change my answer? Tapos nung nagtawanan sila, buti, nag-step in na yung susunod na mag-introduce yourself at hindi na ako, talaga. Core memory yun sa akin in a bad way. Kasi, low-key na pahiya ka dun. Low-key na pahiya ako. Parang ko na lang. Finlip ko na lang na, can I change my answer? Ganun. Ayun, anyway. Ayun nga. So, mahilig kasi ako ganyan, din, mag-memorize nung mga linya-linya sa movies, ganun. Wala, it's a form of self-soothing for me. Na ayan, lalo na yung mga old 90s, mga Pinoy movies, ganyan. Oh yes, kaibigan mo ako. Yung mga kaibigan mo lang ako. And that's all I ever was to you, Ned. Ay, may ganun pa yun? Akala ko, diretso na yun sa, I'm so sorry, my biggest mistake. Hindi. And that's all I ever was to you, Ned. Your best friend. Ay, may ganun pa. Get out of my life. May ganun pa yun, di ba? Ngayong alam mo na, I think you can get out of my life. Tapos tinanggal niya yung sing-sing. Tapos, ay, talaga? Oh my God! Hindi ko maalala. Ang alam ko lang is yun nga yung and I'm so stupid to make the biggest mistake, yun lang. Yeah. Sa videos kasi ngayon sa TikTok, nakakat na yun. Nakakat na yun ng gano'n. So, understandable. Pero sa movie, mahaba pa yun, yung confrontation na yun. Ganyan. So, isa yun sa mga iconic na iconic naman din kasi talaga. Yes. Ano ba tawag sa kanila? Marjolina? Jolens? Marjo? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong love team name nila. Basta Jolvin. Jolvin. Nag-invento. Jolvin. Let's make Jolvin happen. Joke. Kasi Marjo, pag Marjo naman kasi parang hindi pa kasi uso yung ganung yung mga ganung Marvin eksena. Jolina lang talaga. So, yung pinag-combine yung pangalan, hindi pa uso. Shoutout sa inyo, Marvin and Jolina. Jolens. Idol niya kayo. Idol ko kayo. Oo. Kasi Catherine na ako. Ano pala to? Namulat na ako sa Catherine eh. Catherine na yan siya. So, ayun ng niya. Although hindi naman din medyo meron lang sigurong mga mangilan-gilan na tao na naiinis sa ganun. Yung pag inuunahan yung sasabihin. So, pero sa akin wala namang kaso. Pero yun lang, napapansin ko lagi na yun nga, inuunahan niya yung mga lines ng mga character sa movie. So, ayun. Ang next ko na strength, sorry, yung kodigo ko nandito sa sa relo ko. Ang next ko na strength ay kaya kong magkungwaring first time kong narinig yung chismis. Ako hindi talaga. Kaya ko yung, talaga.
Magaling ako mag-ganon. Hindi ko sa akin mo sasabihin. Halatang sarcastic eh. Oo. Pero yung performance level na talaga. Oo. Sige nga. Oh, talaga? Diba? Convincing. Talaga? Hindi ko alam yun, ha? Ganyan. Iba. Ganyan. Kaya kong, bilang lagi akong nasasabihan na, kunyari, hindi mo alam, ha? Ay, mga ganyang friends, na pag tumichika, yung gusto, ayaw nila na, sa kanila manggaling yung chika. Ayaw nila maging source. Oo, kunyari, hindi mo alam, sa atin lang to. O pag napag-usapan, kunyari, nagulat ka din. Mga ganyan. Kaya, nasanay ako sa kaya kong, parang first time ko narinig yung chismis, pero talagang last week ko pa narinig yung chismis na yun. Ayun. Kaya kong magkunwaring first time ko narinig yung mga chismax na naririnig ko. Ako hindi ko kaya. Kasi, siguro dead giveaway yung meron kasi akong, ewan ko sa mukha ko na, yung mukha mo may subtitles. Oo. Parang ganun na hindi ko kaya na, kahit na magkunwari ako nga, ganyan. Parang pag tinignan mo talaga yung mata ko, makikita mo na alam ko na. Ganun. So, wala. At saka ako din parang lalo pag super juicy nung chismis, na tas maririnig ko siya ulit from other people. Tapos, wala. Parang parang mas malaki yung yung kagustuhang mong gumatong dun sa chismis kesa yung yung first, talaga, gano'n. Imbis na gano'n, ang first instinct mo na, diba? Gano'n ang first, yun yung first na gusto mong sabihin na imbis na, talaga, yun ko lang narinig. Diba? Narinig mo din? Alam ko na yan since last week yung mga ganon. Meron niya ako galing ganon. Oo. Mas bet na gumatong sa chismis. Kesa protektahan mo yung original source ng chismis. Oo. Pero syempre, pag nasabihan ka, kunyari hindi mo alam syempre, magaling kang magtago ng mga ng mga reliable sources mo na kunyari hindi mo rin alam yung chismis na yun. Hindi nakarating sa'yo. So, yan. Strength yan. So, sabihan niyo ako ng mga chismis. Magaling akong magtago ng chismis. Safe kayo sa kanya. Hindi kayo mare-reveal as yung source ng blind item. Oo. True. Hindi ako nagre-reveal ng mga little birds. Hindi ako nagre-reveal ng little birds. Okay. Change gear na tayo. Meron ka pa? Meron ka pang strength? Meron pa akong strength na gustong i-share. Alam mo yung mga alak na may stopper? Diba? Yung pag binuksan mo, meron siyang stopper. Meron siyang bilog na something sa loob. Para siyang stopper nga. Yung sa taas. Yung hindi siya yung like bukas lang, ganyan. Kaya kong i-pour yung first pour ng walang nang tuloy-tuloy. Nang hindi ko siya itataktak na gano'n. As in yung isang gano'n, labas agad. Alam mo talaga na na alcoholic siya. Lasengga. Alam mo talaga kasi may siya may amo yung mga alak. Alam nila, lasengga to. Labas ako dito labas ako. Di ako mag-iinarte. May amo yung alak May amo yung alak. Ayun. Again, it's a useless talent. It's a useless skill. Ang makikinabang lang doon ay yung mga kasama mo ring lasenggo. Lasenggo din. Okay. Change gear. Ito mas maganda to mga weaknesses naman. Mga walang kwentang weakness. Or mga unreasonable. Yung hindi naman dapat na yung talaga ba, hindi mo kayang gawin yan. Yung mga ganyan. Okay. Isa sa mga ko na nasabi ko na before is yung long nails on boys. Weakness, long nails on boys, weakness, hindi ko siya kayang tignan. Weakness, yun, nasabi ko na. Pero, isa din sa mga ko is, connected din sa mga nasabi ko na before, pag yung pinuntahan yung private resort ay walang blower. Talaga, ang pangit nyo ka-banding. Bakit ganyan kayo mag-book ng private resort? Kaya talagang nag-resort na lang ako bumili ako ng sarili kong blower Kasi sa dami ng private resort na napupuntahan every Kasi yung mga team building kasi laging private resort, 'di ba? And laging walang blower. So, syempre... Which is parang wala pa naman ako nakikitang private resort na may blower. Meron, yung mga yung mga luxury medyo siguro. High-end. High-end. Meron silang mga blower na. Kahit yung mga chipipay lang or yung mga maliliit lang na blower. Kasi nga ayoko nga ng basang buhok. Parang feeling ko wala akong parang ang icky ng feeling. Hindi ko siya gusto. So, yan ang weakness ko.
Ako naman, ang weakness ko, hindi ko kaya magsaing ng walang straining. Ay, true. Bobo yan siya. I mean, ano kasi? Alam mo, wait lang ha, share ko lang. Kasi, ano siya, although hindi ko naman na sila, matagal ko na silang hindi kasama dito sa bahay. And nung time na kasama ko sila dito sa bahay, very madalang siya magsaing. Pero, na-witness ko siya one time na sinasala niya yung, ano niya, yung bigas niya. 'Di ba pag nagsasaing ka, ilalagay mo siya dun sa kaldero, tapos ibubuhos mo lang yung tubig dun sa kaldero hanggang sa maano siya, tapos lalagyan mo na ulit siya ng tubig. Guys, hindi ganun yung kanya. Akong ginagawa ko, 'di ba? Ang turo kasi sa amin, 3 beses mong huhugasan yung bigas, yung bigas. Diba? So sa kaldero, yung lalagyan sa rice cooker. So lalagay mo doon yung yung bigas. At yung bigas doon, guys, pag ako yung magsasaing, strict yung takal noon. So pag doon sa pag-uusapan, 4 na takal, so 4 na ganon yung bigas, 'di ba? So babanlawan ko siya. Ngayon naman, nag-improve na ako. Yung huling banlaw na lang ang sinasala ko. Okay. O ganyan. Pero dati talaga, sinasala ko yun. Ganyan, 'di ba, yung kaldero nung rice cooker. Meron ako salaan, bubuhos ko doon yung bigas, tapos madidrain yung tubig, babalik ko ulit doon, tapos repeat the process until ma-achieve mo nga yung 3 banlaw. ang rational ko naman doon, kasi nga, madumi nga yung tubig nun, di ba? So, bakit mo siya, di ba, ang inisip ko, kung walang salaan, nababalik din yung dirty water doon sa loob ng ng kaldero. I was just trying to be hygienic. So, Okay. magsaing. Okay. Ganyan. Tapos, ayun, tsaka feeling ko din kasi parang mako-compromise yung sukat ng tubig na ilalagay mo doon kung hindi mo siya sasalain. Oh my Ako God, kasi sukat kasi talaga sa akin, guys. Napaka-minute na tubig na lang yung matitira doon na hindi na siya magmamatter. Pero gusto ko kasi talaga yung wala talagang water na Water. matitira. Walang residual. Grabe. So, ayun. So, kung 4 cups ng bigas, 4 cups din ng ng 4 cups din ng water yung nilalagay ko. Hindi ako nagsusukat ng sa daliri. Hindi. Wala akong tiwala dun. Ang gusto ko yung Cup. kasukat talaga siya nung cup. Ganyan. Oh my Tapos, God. dapat medyo malinaw na yung tubig pagdating dun sa pag last banlaw for me. Grabe. Ayan, kapag walang ganon, wag niyo akong pagsaingin. Nung Oo. nung last time, sabi sa Ayun akin nga, yung sabi sa akin ikukwento ng ko. Nung New Year ata yan. New Year? Pinagsaing siya. Tapos yung salaan nila dito sa bahay, 3. 3 or 2? Dalawa Dalawa lang. lang yung Tas ginagamit salaan kasi. nila. Tapos, yung ginagamit kasi ni mama yung salaan kasi nagpiprito siya ng cordon bleu. Doon niya pinapatulo yung tubig, ay yung oil ng Mantika. cordon bleu. So, yung 2 salaan is nagamit. Tapos, hindi siya makapag-start magsaing, guys. I mean, pag hindi mo pa sinaing ngayon yun, hindi na-aabot ng New Year yung saing namin. Tapos, nagkaano pa siya, hindi siya mapakali. Nasan yung salaan? Na para bang hindi siya makakasaing kung walang salaan. Tapos nagalit na si mama. Bakit kasi sila lagi sinasala? Huwag ka na magsalaan, magsaing ka. Tapos sabi niya, pinagsasaing niyo ako. Tapos ayun. utusan niyo ako magsaing, tapos wala yung materials. Tapos wala yung salaan. Huwag niyo utusan. Ang funny talaga ng moment na yun. Grabe. Pero ang ending nun, yun nga, napilitan na kala ako magsaing nang hindi nasusunod yung gusto ko. Oo. So, Pero it turned out okay pa rin naman Okay yung naman yung kanin, saing. oo. Oo. Nakakaloka wait lang, talaga. speaking of saing, may share lang ako. Meron kasi isa kaming team building na sa iFlix to, nung subtitle editor ako. Meron kaming isang outing na, syempre, private pool, ganyan. Tapos, lahat kayo, syempre, nakakahiya naman kung di ka tutulong magluto, diba? Although, merong isang group na responsible sila para dun sa food, ganyan. Pero, syempre, nakakahiya naman kung wala kang ambag, diba? So, ang ate nyo, nagpresenta magsaing, ganyan. Ako, sanay lang ako magsaing for at most 5 people. Yan lang. Ilan kami nun? More than, halos 20 kami nung time na yun. Tapos, inisip ko, siguro parang pwede ko i-extrapolate yung pagsasaing sa 5 tao into 20. Siguro i-times ko na lang. Times 4. Oo, yung saing ko. Yeah, so ginawa ko siya. Ang ending, guys, malata yung kanin. Hindi siya naluto. Kasi sobrang dami nung Kasi nilagay mo.
Sobrang daming bigas tong nilagay ko, tapos sobrang konti nung tubig. Oo. Tapos pag ano niya, nung naluto na siya, yung sa ilalim matututong na, pero yung sa taas hindi pa Hindi pa luto. luto. Kasi sobrang ano talaga, nagmarka ako dun sa team ko dahil dun sa saing na yun, Oo. ganyan. So yung mga next ano namin, si Pama, wag yung palalapitin dun sa sinaing, ganyan. Hindi siya marunong magsaing. Alam mo talaga, sobrang ano pa ako nun, sobrang bida-bida pa ako nun. Ay, marunong ako magsaing, ganyan, Oo. ganyan. Tapos sige, ikaw magsaing dyan. Oo. Ayun, simula nun, hindi na ako pinapalapit sa sa saingan. pagsasaing, ganyan. Pero late in our lives na kasi namin nalaman yung mga ganyang patawaran skill niyo na eh. kami, guys. So, Oo. Disney princess nga kami, so hindi kami nagsasaing before. O late na kami na natuto Oo. magsaing. Hindi pa rin ako marunong magsaing sa stovetop. Ako din. Hindi Rice ako cooker lang, marunong. rice Rice cooker cooker lang. lang. Ayun. So, hindi ako marunong. kaya hindi namin alam yung concept ng bantayan yung sinaing kasi hindi kami Oo. nagbabantay ng sinaing. Yeah. Ganon. Patawaran niyo na kami. Hindi ako Alam marunong namin. magsaing din sa Rice cooker lang Rice ako. cooker lang. Ayun. Mga ka-lurks. Ayun. Ayan. So, Next. hindi kayang saing ng walang salaan. Oh. Ang next na weakness ko ay nabobobo ako pag merong nanonood sa ginagawa ko. Very madalas yan sa office. Yung kunyari may ginagawa ka, tapos merong manonood sa'yo, yung parang hinihintay ka niyang matapos. Lalo akong bumabagal at lalo akong nabobobo. Na, paano nga ulit mag-copy? Oo, nabobobo ako. Lalo kapag na yung, i-edit mo to. Kunyari may PowerPoint. Tapos sabihin sa'yo kung ano yung i-edit. Tapos, gusto mo siyang i-edit on your own. Pero, mas gusto nung boss mo or nung kasama mo na i-edit mo during the call. Kung naka-share screen ka, tas doon mo may edit. Okay. Nabububo ko pag ganun. Lagi ko sinasabi, ako na lang mag-edit. Send ko na lang sa'yo after. Kasi natatanga ako pag merong nanonood sa akin gawin yung mga bagay na usual ko namang ginagawa. Have you thought about why? Hindi ko alam. Siguro conscious ka na may nanonood kasi sa'yo. Baka magkamali ka. Ganon. Pero siya, lagi siyang ganon na natatanga ako kapag like, for example, like, kunyari, alam ko naman yung ins and outs nung spreadsheet na yun. Pero pag meron nang nanood sa akin, hindi ko na alam. Bobo na ako, hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung nasan yung formula nito, nasan yung sheet na to. Hindi ko na alam na bobo ako. Parang, siguro dahil nga, yung niya, yung nako-conscious ka na baka ma-witness niya yung mga kabobohan mo, na magkamali ka, ganon. Kaya parang nako-conscious kang gumalaw dun sa dun sa kailangan mong gawin. Ayun. At siguro hindi lang sa hindi lang sa work. Yung pati, basta siguro dahil nga conscious ka dahil may nanonood. Ayun, lalo kang natatanga, lalo kang nabobobo. Kaya siguro pag siguro pag, kunyari pag nadapa ka somewhere, natatanga ka, di ba? Diba? Gets mo yung sinasabi ko? Like, kunyari pag nakabunggo ka ng something or nadapa ka, hindi mo alam gagawin mo, di ba? Sa sarili mo. May lag. May lag na, shit, na ako? Bobo na ba ako? Hindi ko na alam. Gumagalaw pa ba yung paa ko? Wala nang ganun Kaya siguro, kasi alam mo na ang daming nakatingin sa'yo. Nako-conscious ka. Kaya ganun siguro yung feeling. Kaya feeling ko nabobobo ako pag merong nanonood sa akin. Pero 'di ba, makes sense. Makes sense kasi parang looking at it from the eyes of a biologist, parang evolutionary adaptation na pag hindi ka nag-move, the less na mai-spot ka ng predator. Ganon. Parang so pag nadapa ka, doon ka lang. Oo. Uy, baka di nila napansin. Oo, kasi pero nasa gitna ka ng McDo no? Ay, Jollibee pala, sorry. Jollibee. Nadapa ka, nasa gitna ka ng Jollibee. Shit, di ako gagalaw, di nila ako makikita. na para bang mga T-Rex yung kasama mo doon na hindi nakaka-detect ng movement. Alex. Ganun pala yun. Ayun, pero yung natatanga pag pinapanood ka, I can't think of any explanation. Talaga? Ganyan. Pero yung sa yung pag, syempre pag nai-stun ka, di ba, na
halimbawa nabangga ka or nadapa ka, ganun. Tapos syempre, pag sa environment mo, hindi mo alam kung ano yung nandun. Oo. So parang siguro yung katawan mo ang response, huwag ka munang gumalaw, Oo. ganyan, hanggang sa ma-collect mo ulit yung sarili mo, ganun. Pero ako may eksena din kasi akong ganyan na pag mag-isa ko lang siyang ginagawa, ang galing-galing ko. 'Di ba? Tapos pag merong ibang nanonood, hindi ko na siya ma-explain. True. Ganon. 'Di ba? That's something that I had to overcome kasi hindi pwedeng ganon pag educator ka. Totoo naman. 'Di ba? Pag teacher ka, ang performance yung trabaho mo eh. So, talagang default may manonood sa'yo habang nagsasalita ka. Pero ayun, fortunately naman na overcome ko din siya over the years. Pero yun nga, may eksena din akong ganun na hindi ko na to alam. Oo. Ganun. Pero pag ikaw na lang, alam mo, ganyan. Nung nag-aral ako ng piano, ganun eh. Pag ako recital na. Pag ang galing ko, ganyan. Pero pag may manonood na, shit. Asan na nga yung C? Oo. Ganun. Oo. May ganung eksena. Pero ayun nga, pero it can be overcome naman. Ganun. Oo. Pero wala siguro na siguro nasa-stun kapag ganun na very conscious ka sa mga mo gawin to kasi the point yung na focus mo na shift. Oo. Imbes na nandun sa kung ano yung ginagawa mo, nasa paligid. Diba? Okay. Ayun. Next. Ay, ako na ba? Ikaw na. Weakness. Walang Okay. kwentang weakness. Ang walang kwentang weakness ko ay hindi ko kayang maggayat ng luncheon meat, ng gulay, ng pantay-pantay. Ano yung gayat? Yung maghihiwa kang Mag-chop. mag-chop Okay. ng pantay-pantay, ganyan. At ako talaga, ayaw kong kumakain ng luncheon meat nang hindi siya pantay-pantay yung pagkakahiwa. Hindi. Someone na hindi kayang maghiwa ng straight. Kaya nga ginawa ko, bumili ako sa Shopee nung para siyang Ay, yung ginaganon panghiwa. lang. Oo, ilalagay mo lang doon yung luncheon meat, tapos igaganon mo lang. Oo. Kahit na 3 piraso lang naman yung kakainin mo doon. Basta gusto ko lang talaga maganda yung Straight siya. Straight siya, ganyan. Na ako rin siguro iyan din yung dahilan kung bakit hindi rin ako pinapatulong maggayat kasi nga bukod sa tamad ako, ayun nga, Very masyado akong perfectionist. Oo. Meticulous. Yung napaka-unreasonable na yung pagiging meticulous mo dun sa paghihiwa ng gulay, ngunguyain at i-digest lang din naman nun yung Tsaka makakain. hindi naman susukatin. Yung gayat mo. Ako kasi nagsusukat ako para sabi, parang hindi to pantay hindi dun sa pantay. isa, ganyan. Kaya Ang tagal niya. inaabot ako ng siyam-siyam. Oo. Kaya hindi yan siya pinapatulong sa kusina din. Kasi nga mabagal siya sa lahat. Oo. Lahat kailangan perfect. Kaya yung salaan niya. She will die on the hill with her salaan. May kasama siyang salaan. Kasi hindi siya makakasaing ng walang salaan. Shoutout sa mga nagsasala ng sinaing dyan kung meron man kayo. Oh my God, pag lumipat ka ng bahay, pag nakakilipat ka ng sarili mong bahay, ang regalo ko sa'yo, salaan. Salaan yung regalo ko sa'yo. Tsaka rice cooker. No, diba? Para At saka yung salaan na yun, exclusively for the sinaing ko lang siya gagamitin. Yun lang talaga. Para pag naka-designate yun sa sinaing lang, hindi siya pwedeng gamitin pang sa iba. Pang strain ng oil, ganyan. No? Para pag kailangan ng strainer ng oil, tapos kailangan ng strainer ng sa rice. O, diba? Walang lahat may use. Yung tingin mo sa akin parang, kasi napaka-inefficient. Talaga ba sa kami nga wala kaming salaan eh. Tapos ikaw kailangan 2 at the minimum yung salaan mo. Kakaloka. Pero yun. Pero sige, okay na yan. Ikaw naman yan. Okay. Next kong weakness ay nakakalimutan ko yung pangalan ng kausap ko for 3 seconds. Ako din. Diba? Same. Lalo pag first time mong nakilala. Hindi. Kahit kakilala ko. Nakakalimutan ko. Totoo ba? Oo, hindi ko alam kung bakit. Tapos alam siya ng mga tao ko sa office. Alam nila na nagba-blackout ako dun sa pangalan. Kaya pag kunyari yung tatawagin kita, kunyari, i-call ko yung attention mo, tapos hindi ko maalala yung pangalan mo, ganon yung mukha ko. Tapos sasabihin nila sa akin, Van po, Van. Ganon. Bench. Sasabihin nila yung pangalan nila sa akin. Oo nga. Ano na nga ulit yung tsaka ko lang maaalala yung pangalan nila. Ganun ako. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, meron pa ako yung 3 beses kong tatawagin yung ibang tao bago ko matawag yung pangalan mo. Nagtatry ka
muna na. Mga 3 tries muna bago ko matawag yung actual mong pangalan. Tas natatawa ako, meron kaming ka-team. Kasi hindi siya part ng team ko eh. Tas alam niya na lagi ko siyang nami-mislabel. Hindi ko siya nami-misname. Laging hindi ko siya natatawag sa totoo niyang pangalan sa first try. Kaya pag nasasalubong niya ako, lagi niya sinasabi yung pangalan niya sa akin. Eman po, Eman. Lagi niya ako ginaganon. Eman po, Eman. Hello, good morning. Ganon. Kasi lagi kong mali yung tawag ko sa kanya. Siguro mga 2 tao yung natatawag ko bago yung pangalan niya. Kasi number 1, magkakahawig kasi sila. Tapos lagi kong nalilimutan talaga. Eman, hindi lang naman ikaw. Hindi lang naman ikaw, pero marami kasing ganun din na nalilimutan ko talaga yung pangalan. Kahit kakilala ko kayo nalilimutan ko yung pangalan. Okay, but the names that you're calling them with, pangalan din doon within your team. Okay, so hindi mo lang like ma-match palagi yung face sa name. Oo. Okay. Tapos lagi ko nalimutan, nagba-blackout ako, tapos kailangan kong pumikit at mag-concentrate. Sino nga to? Bago ko matawag yung pangalan nila. Pero nangyayari na to kahit na konti pa lang kayo sa team? Oo. Oh my God. Lagi ko nakakalimutan. Tapos, very honest ako about it. Sinasabi ko, nakalimutan ko yung pangalan mo for like 3 seconds. Nag-blackout ako. Sabi ko nga, ganun. Pero ngayon alam ko na pangalan niya. Ganun. Lagi kong sinasabi. Kaya, tsaka yun nga, alam nga nung mga tao ko din. Kaya sila, nagsasabi sila ng pangalan nila para maalala ko. Okay, hindi naman nila tinitake as parang, hindi naman nila pinapersonal na siguro, hindi sa nakakalimutan ko, hindi ko lang ma-match. Yun yung sinasabi mo, hindi ko ma-match yung name at yung mukha. Ganon. Okay. Minsan. Ganon. Ako naman sa names, ang weakness ko is limot ko na after mo sabihin sa akin. Pakilala. As in, pag first time lang naman, pag first time kitang makilala, sabihin mo sa akin yung pangalan mo. After 3 seconds, hindi ko na alam ulit yung pangalan mo. True. So, ang ginawa kong practice dyan, siguro yung nakatulong is yung sasabihin ko yung pangalan mo. Ganyan. Actually, hack. Oo, yung parang, hi, halimbawa, sabi niya, hi, I'm Daisy. Hi, Daisy, ganyan. So, yun yung para matulungan na ma-retain sa memory ko. Pero may eksena din ako na minsan, hindi ko ma-match yung muka sa pangalan. Oo. Kahit kakilala mo na talaga sila. Well, hindi. Or sa mga bago lang. Sa mga bago lang to. Kahit yung kakilala ko na. Ako pagkakilala na okay naman na ako. Nakaka-lurks. Grabe. I mean, sa mga natatawag ko ng mali, please don't be offended. Hindi naman, lang talaga. Yung memory ko lang talaga, hindi siya ganun ka-sharp. Minsan sa mga names at yung pag-match ng muka. Kasi, ayun, grabe talaga yun. Every time nakikita ko, si Eman nga, every time nakikita ko siya, Eman po. Kahit minsan alam ko naman na siya si Eman. Lang, parang siguro, tsaka alam mo, sa sobrang careful ko sa kanya, hindi ko siya tinatawag ng pangalan. As in, uy! Ganun lang. Kasi gusto kong maging safe na hindi siya matawag sa hindi niya pangalan. Okay. So, ayun, laging, uy! Tapos yung sasabihin niya, Eman po, Eman. Gaganon siya lagi. Kaya nakakatuwa yun. Sabi ko, sorry, Eman, hindi lang naman ikaw yung ganon. Meron din namang iba. Patawarin nyo na si Tita Paula. Oo, patawarin nyo na. Merong memory gap. Memory gap. Ayun. Okay, kasi nandun na kami sa age, guys, na bibili kami ng Memo Plus Gold tapos nakakalimutan namin inumin. Actually, totoo. May ganun ka din. Hanggang sa ma-expire na lang siya. Nakaka-lurk. Meron ako eksena ng gano'n. Ang dami pa nung binili ko siguro mga 3 boxes yun. Magkano isa nun dati, di ba? 1,000 yun dati. Tapos wala, nakalimutan. Nag-expire na lang din. Nakalimutan ko na. Okay. Next. Weakness. Ang weakness ko ay hindi ako marunong mag-arithmetic sa utak ko. Tipo 7 plus 5 kina-calculator ko pa yan, guys. Grabe naman kasi yun. Hindi talaga. Talaga, hindi yung just to be sure. Oo, just to be sure. Just to be sure, ganyan. Pero yung sa isip ko na masasabi mo magka-calculate ako sa isip ko. Lalo na pag umabot yan ng double digits, wala. It's wala na, finish na for me talaga. Kahit yung mga single digits, kinakalculate ko pa yan kasi gusto ko nga maging sure bilang as a perfectionist nga. Ganon. Alam mo yung sa kamay?
Multiply? Hindi. Oo, yung multiply sa kamay. Hindi. Hindi mo alam yun. Hindi, never ko natutunan. Sige, turuan kita nun. Ayun. Pero ganun, mental math din yun, pero baka hindi mo rin maano. O mental, basta ang alam ko, meron akong isang naatinan na inuman na merong nagturo sa akin yan. Oo, yung Kung paano pag times, pero 6 times 9, 6 times, pero nakalimutan ko na kung paano. Oo, kasi ganun din yun, mag-arithmetic ka Uy, din. pero alam mo ba si daddy nun, dinidiscourage niya yan? Ayaw niya? Ayaw Bakit? niya, ang gusto niya, kabisaduhin mo yung multiplication table. Totoo. Yung 1 to 10. Oo, ginawan niya pa ako ng grid nun. O, kabisaduhin mo to, 1 to 10. Talaga? Oo. Ewan ko sa Hindi inyo. ko alam kung sino nagturo sa akin nito. Hindi Baka naman sa school. Hindi sa school eh. Baka pinsan natin. Feeling ko isa sa mga sekretary ni Daddy. Si Ate Lynn, siguro. Si Ate Lynn. Si Ate Lynn. Shoutout sa Ate Lynn. Si Ate Lynn or si Ate Tin. Baka. Basta isa sa mga sekretary niya, yung nagturo sa akin nito. Ako never Yung ako sa kamay. Kasi for the memorize talaga ng multiplication table. Pero yung pag-arithmetic talaga, hindi ko kaya sa ulo ko, guys. Buti na lang may calculator na sa phone, no? True. Very True. accessible ka ang True. calculator. True. Kaya, Hindi ka pwedeng Wala. maging tindera. hindi talaga. Oo. Totoo, diba? Lalo na pag, Oo. Hindi. Kaya kahanga ako dun sa merong mga nagtitinda malapit sa office ng yung mga budget meal na mga rice meals na nakabalot na siyang gano'n, tapos bibilin mo siya mga 75-80 pesos each, ganyan. Tapos syempre, ang dami bumibili every morning dun, laging laging surrounded sila dun ng mga bumibili. Tapos sabay-sabay. Ang galing nga ni ate. Ang galing. Oo, walang calculus. As in, ito po, 65. Tapos Oo. syempre, i-check ko sa calculator ko. 65 na. 65 Galing Galing nila ng mga mental arithmetic. Speaking of mga tindera, Oo. isa rin yan sa mga weakness ko. Ang Na? mga tindera sa palengke. Bakit? Kasi feeling ko ginajudge nila ako. Ayan ka na naman si Overthink. Bakit? Feeling ko, bobo yan, di marunong mag-identify kung anong kasim, anong limpo niyan. Hindi marunong yan. Hindi marunong pumili ng parte ng baboy niyan. Hindi marunong tumingin ng fresh na isda yan. Yung mga ganun. Hindi niya alam kung ano yung talbos ng kamote tsaka daon ng sili. Oo. Tapos, pag kahit dagdagan ko yung kilo ng niya, hindi niya mapapansin kasi hindi niya alam yung presyo. Ganun. Kaya hindi ako nai-intimidate sa mga boss ko minsan sa iba. Pero na-intimidate ako sa mga tindera sa palengke. Kasi parang dapat meron kang badge na irerespetuhin ka ng mga tindera sa palengke. Totoo! Na ang mga nirerespeto lang nila ay yung mga maalam sa yung alam nila yung presyo ng baboy, yung mga nanay na mamalengke or yung mga talagang marunong mamalengke. Yun lang yung nirerespeto nila. Kung pretty ka lang doon at hindi mo alam tumansya kung gaano karaming giniling ang para sa dalawang tao. Hindi ka nila respetuhin at hindi ka nila bibigyan ng time para sagutin ang mga tanong mo. Ganon yung feeling ko sa mga tindera. Ganon ang feeling mo sa palengke. Sa palengke in general. Kasi although sa mall kasi, hindi kasi ako bibili ng karne sa mall kasi wala lang. Parang ang daming horror stories nung mga karne sa mall. Kaya pag bumibili ako ng something sa palengke, oo lang ako ng oo. So, hindi mo pa alam kung dinaya ka na hindi ko alam. Hindi ko alam kung, nung last time bumili ako ng kamatis, 80 pesos yung binayaran ko. Tama ba yun? Pero sige po. Hindi ko alam. Opo. Mahal na yung kamatis. 12 isa. Sige po. Hindi na ako parang dito sa kabila. Si mama kasi ganun eh. Ganun talaga. Mahal naman dito. Yung iba, sa iba, may ganito lang yung presyo, ganyan. Yung tipong nagka-canvas sa palengke. Oo. Tapos parang pakiramdam ko na hindi nila ako pagtutuunan ng pansin. Na pag ganun ako na pabebe ako sa palengke na, pabili nga po. Pabebe sa palengke. Ano po to? Alin po dyan yung kasim? Sabi po kasi ni mama, kasim. Alin po dyan yun? Yung parang Delix ka na pag sinabi mo, sabi po kasi ni mama. Naalala ko nun, Noche Buena. Hindi nakasama si mama. 3 lang tayong bumili ng Noche Buena. Tapos, si kuya, lahat ng bilin niya,
laging sabi kasi ni mama, sinasabi niya dun sa tindero ng beef. Kuya, ano ba yan? Pang kaldereta ba yan? Sabi niya, opo sir, lang, ganito lang, iba lang yung cut, ganun. Sabi kasi ni mama, dapat may taba, ganun. Tapos, dun na naman sa isa yung baboy. Sir, ano po ba yan? Pang inihaw po ba yan? Pang liempo? Iba lang po yung cut. Sabi kasi ni mama, lahat ng lahat ng tindero. Sabi kasi ni mama, ganito, na para bang may paki siya kung ano yung sinabi ni mama sa kanya. Pero yun, nai-intimidate ako. Tapos yung ano pa kasi doon, yung nakakatawa kasi doon, that's coming from someone that's 6 feet tall. Oo. Grabe talaga yung tapos pa siya nun, 'di ba ang laki niyang tao, tapos nakasombrero pa siya nun, nakabaliktad pa yung cap niya. Tapos sabi ko ni mama, dapat maraming taba yung beef. Kasi imagine nyo kami tatlo, ganun yung mga size namin. Tapos, nandun kami sa tindahan ng karne. Sabi po kasi ni mama, ganun. Kaya nai-intimidate ako sa mga tindera sa palengke. Kasi feeling mo, you don't have yet enough experience para maging, alam mo yun. Parang hindi ako worthy. Hindi ka pa worthy. Hindi ako worthy for their time na sumagot ng mga bobong tanong about kasi ang expectation nila sa mga namimili doon, alam na nila. Oo, true. Alam na nila yun. Meron pong iba na hindi alam. Oo. Hindi ko naman alam kung ano pong, sabi ko nga dun sa kasi dun sa bahay namin, meron dun parang maliit na, talipapa, ganyan. Hindi siya talipapa parang isang store lang siya na nandun lahat na, meron siyang baboy, meron siyang mga gulay din, pero isang store lang siya. Kumbaga, mas mahal lang konti kasi syempre, mas malapit siya dun sa mga bahay-bahay nga. Wala siya sa talipapa. Tapos, inutusan ako ni Kit magluto ng nilaga. Kailan kaya kong lutuin, adobo lang. At saka tuna pasta. Mga pasta-pasta lang ganun, na yung sahog niya ay delata lang din. So, okay, sige, marcha ako, punta ako dun. Okay, magninilaga ako. Sabi ko dun sa kuya, sabi ko dun sa nagtitinda, naman siya, parang nanay na. Nanay. Sabi niya, anong lulutuin mo? Kasi nag-ano ko ng kasim. Anong lulutuin mo? Nilaga po. Sabi niya ganun. Sabi ko ganun sa kanya. Anong gulay mo? Sabi niya, ano pong gulay ng nilaga po? Lahat po ng gulay niyon kukunin ko po. Sabi ko, hindi mo alam magnilaga? Hindi po. Sige, inutusan niya ako, okay, kumuha ka ng saging, nasaba, okay, pechay yung sunod. Ganun, binigyan niya ako Saba na saging sa nilaga? Saba. Meron. Talaga ba? Saba. Tapos, sabi niya pa, kuha ka ng ng patatas, repolyo, I think is meron din. So, basta basically, sinabi niya sa akin lahat ng kailangan ko for the nilaga. So, ayun, the next time, sinigang naman ang dinictate niya sa akin. So, buti na lang yung mga ganun na mga tindera, willing silang mag-assist ng mga bobong na hindi man lang nag-google to bago pumunta dito. Pwede namang i-google yung ingredients, tinanong pa dito sa Tsaka yun siguro, hindi ako na-intimidate doon kasi siya lang mag-isa yung tindera Iba pa rin kasi pag yung marami, di ba? Grabe kasi pag sa talipapa, hassle talaga. Yung hindi ka pwedeng babagal-bagal ka. True. Na na pretty-pretty ka doon na, alin po ba dito yung pangnilaga? Hindi pwedeng ganon. Hindi ka pwedeng magpa-cute doon. Mababaan trip sa'yo. Baka batuhin ka ng itak nung ate. Di ba? Nakalings. Tapos alam mo ba, sa sobrang hiya, kasi sikit din hindi rin siya marunong mamalengke. And nung lumipat kami dun sa bahay namin, wala na kaming choice kasi wala naman ibang mamamalengke for us. Bumili siya ng galunggong, yung isda. Bumili siya ng galunggong. Tapos sa sobrang hiya niya dun sa tindera, yung galunggong hindi nalinisan. So may hasang pa yun. May hasang pa yung galunggong. Tapos nung inuwi niya yung galunggong, sabi ko, bakit may hasang? Feeling mo ba kaya kong magtanggal ng hasang yan? Kinugal pa namin. Sa sobrang hindi kami marunong magtanggal ng hasang, 100% nung galunggong, 'di ba? Pagkatapos ko siyang linisan, 50% na lang siya.
Grabe. Dahil lang yun sa hiya Dahil lang nahiya kaming ipalinis yung galunggong. Di ba dapat pag bumibili ka ng isda sa palengke, kasama na yung linis? Oo, pero meron kasing iba na tinatanong nila or sinasabi nila, tanggalin po ng hasang. Kasi pag yun, kapag naka-display, wala pa naman, hindi pa naman nakalinis. So, pag binili mo, tsaka nila lilinisin. Ganon. So sobrang hiya nga daw niya na hindi niya inutusan yung tindera. Binili na lang niya, tapos ako na lang ang naglinis. Nagtaka rin siguro yung tindera kung ba't hindi niyo pinalinis yung Or galunggong. siguro meron ding iba na na okay lang sa kanila kasi marunong naman sila magtanggal. Okay. Pwede. Grabe, YouTube ko pa yun. Paano magtanggal ng Di na kami umulit ng galunggong. First and last galunggong namin yun dun sa bahay namin. Wala nang galunggong ulit. Dahil sa mga Pero at least next time na bibili kayo ng galunggong, alam nyo na napatanggalan nyo ng Oo, alam na namin. At saka, yun nga, hindi na kami bumibili sa talipapa. Kasi nga, nahihiya nga kami dun sa maraming tao. So, dun lang kami sa mga malapit-lapit. Na yung mga nag-iisa lang na Ako siya kasi nagpupunta pa rin siya sa mga sa mga talip. Ako, dun ako sa mga malapit lang. Kaya okay lang. Kasi parang kilala ko na din yung mga nagtitinda doon. Okay. Grabe. Imagine if we still live in a world na walang YouTube, walang Google, di ba? True. Paano mo nagutom na lang siguro kayo. Girl, kakainin mo yung galunggong na may hasang. Grabe. Grabe talaga. Oh my God. Ayan ang natin, weakness natin. Grabe yun, Hindi ako na-intimidate sa mga expat, pero na-intimidate ako sa tinderas sa talipapa. Totoo yan. Next. Okay. Pang mo? Walang kwentang weakness. Meron pa? Actually, wala na ako maisip na... Okay. Meron pa akong isa. Kadugtong to nung tindera. Sa tindera. Takot ako sa car wash boy na walang t-shirt. Bakit? Alam mo, Bakit? dati kasi, nung wala pa akong sariling sasakyan, yung sasakyan kasi na ginagamit namin, yung sasakyan ni Kit. Tapos si Kit, malinis talaga siya sa lahat ng bagay, pati sa kotse niya. Like every week, naka-car wash yung sasakyan niya. So, nung dumating na yung sasakyan ko, hindi ako nagpapa-car wash. Kasi ayokong kausapin yung mga car wash boy. Kasi parang lahat sila walang t-shirt lagi. Tapos paano ko sila kakausapin na hindi ko tinitignan yung nipples nila? Oh my God. Grabe talaga. Kasi hindi naman pwedeng ganito ko sila kausapin. Diba? Yung nakatakip yung nipples. Bakit kasi hindi mo dala sila tignan sa mukha nila? Ang hirap nun, girl. Ang hirap nun. Hindi ko alam. Kaya parang ayokong mapunta sa ganung situation na yung kausap kong nagka-car wash is nakahubad. Okay. I mean, gets ko naman. Mainit, maybe, or nababasa yung t-shirt nila pag nagka-car wash sila. Pero pwede po ba, pag babae yung driver, pwede po bang yung car wash boy, yung may t-shirt? Sana yung kakausap. Kasi, kahit man lang parang manager ba, supervisor, nakakausap sa customer. Tapos siya na lang yung mag-aano sa mga nagka-car wash. Actually, kahit hindi na supervisor, basta may t-shirt lang talaga. Oo, kasi ang hirap talaga. Kaya pag tinatanong ako kung tulad niyan, yung sasakyan ko, ang dumi na naman. Tapos, hindi ako pwedeng umuwi ng bahay nang hindi naka-car wash yung sasakyan ko. So, ang hirap kasi, nahuhuli kasi, pag sa mall kasi, merong car wash, diba? Sa mall. And mas mahal yung sa mall. Pero yung sa mall kasi, yung labas lang yung nililinis nila, hindi nila vina-vacuum yung loob. So, pag sinabi kong nagpa-car wash ako, malalaman ni Kit kung saan ako nagpa-car wash. Kasi pag hindi malinis yung loob, alam niya na sa mall ako nagpa-car wash. At hindi ako kumausap ng car wash boy na walang t-shirt. So, lagi ko talaga siyang dinidread na, shucks, magpapa-car wash na naman ako. Meron na namang mga kuyang nakahubad na kakausap sa akin. Tapos ayoko talaga. What is with your... Bakit? I don't know. Alam mo, nag-uugat to sa feeling ko, ginajudge nila ako. Lagi. Like,
like for example, yung sinasabi ko nga na pag yung tindera, ay bobo to mamalengke, hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Hindi niya alam kung anong binibili niya, pwede ko tong lamangan and all that. So parang feeling ko sa isip ko, since babaeng driver ako, feeling ko, ginajudge ako ng mga car wash boy na bobo to, kahit hindi ko linisan yung sasakyan niya, okay lang. Ganon. Feeling ko ganun ako nai-intimidate sa kanila. Bukod nga sa, ayoko lang talaga silang kausapin nang hindi sila naka-t-shirt. Okay. Yon. So, parang feeling ko, na-judge ako na, siguro it comes with, kasi hindi lang sa ganun like for example, sa like kunyari, ipapaservice ko yung sasakyan ko. Parang, unusual na ang nagpapaservice ng sasakyan ay babae. So, parang feeling ko, dinjudge nila ako, ay babae yan. Okay lang na, parang hindi niya alam kung ano yung kailangan kong gawin dun sa sakyan niya. Parang ganun. Basta lahat ng something na hindi usual kong ginagawa. Like for example, pamamalengke, hindi naman ako lagi na mamalengke. Hindi naman ganitong age yung nakikita mong laging nasa palengke, right? Or yung mga driver hindi naman laging babae. So, parang feeling ko ganun. Kaya ako na-intimidate sa mga ganung. Pero sabi mo, 'di ba, pag may t-shirt okay na. So what's with the shirtlessness? Lang, ang awkward lang. Ayoko lang tingnan yung nipples nila talaga. Awkward lang talaga. Awkward lang. Is this exclusive to car wash people? No. In general. You don't. General. Okay. Ayaw mo Ayaw kong kumausap ng taong nakahubad. Okay. I mean, unless si kuya, okay lang kasi kapatid ko siya. Si Kit, okay lang kasi boyfriend ko siya. Pero like yung... and if we're not in the setting na being shirtless is okay, like sa beach. Yes. Yes. Pero pag, hindi nga naman. Like, di ba? Parang, in other situations na... Hindi ko. Okay, ang awkward lang for me na, awkward lang. kumausap ng taong nakahubad. Okay. Walang shirtless. Parang, ayun, wala lang. Hindi ko, wala. Ako lang yun. Yun nga, parang ayoko namang gawin to every time kausapin sila, di ba? Yung nakatakip yung nipples nila. Pero, ayun lang, doon ako na-intimidate. Kaya pag nagpapa-car wash ako, titignan ko kung yung mga naka-car wash ay naka-t-shirt. Kasi ayokong kausapin sila nang wala silang t-shirt. Okay. So, kung napadaan ka sa car wash na lahat sila shirtless, doon ka na sa next car wash. Hindi ako magpapa-car wash. Oo, hindi. Sa mall na lang akong papa-car wash. Kasi at least doon nakapolo pa nga. May kwelyo pa nga yung damit nila. So, ayun. Na-intimidate ako sa mga ganun. Kahit wala namang... Parang hindi ko kaya. Kahit na ang mga hang-ups mo ay nasa isip mo lang. Oo, nasa isip ko lang naman. Na dinajudge nila ako na wala akong alam. Ayun. Siguro yun lang din. Doon lang nagsistem yun. Nadagdag lang yung yung wala silang t-shirt. Nadagdag lang. Pero ang ugat lang din talaga doon is baka feeling ko ginajudge nila. Ginajudge ka nila. Okay. And then plus yung hindi ka lang talaga comfortable makipag-usap sa mga taong shirtless. Oo. Especially in a situation na being shirtless is not okay. Oo. It's not usual. Usual or widely accepted. Ganyan. Oo. Okay. Tapos last nakadugtong nun, yung mga checkpoint. Mga pulis. Mga pulis. Uy, alam mo, same din sa akin. Ako, hindi ko alam kung saan nanggaling yung fear ko sa pulis. Siguro dahil sa yung mga panakot na ginagamit sa atin ng mga bata tayo. Kukunin ka niyan. Kukunin ka ng pulis. So siguro, ang isip nang natanim nun sa akin lang sa isip ko na kapag nagme-misbehave ako, may pulis na dadating at kukunin ako. Ganyan. Siguro doon siya nag-uugat. Pero, ayun nga, ako hanggang ngayon talaga, hindi ako comfortable humarap sa pulis. Kahit na alam kong wala ka akong namang ginawa. Oo, yun. True. Parang, natatakot ako. Ako din. Tapos naalala ko nun sa checkpoint yung wala naman akong kasalanan. Pero kinakabahan ako, nagbabakil ako na, ma'am, sa pupunta. Dyan po ako nakatira. Na parang may ginawa akong kasalanan. Tapos kinakabahan ako, pati sa mga enforcer. Lalo pag nakikita ko palapit sa akin. Oh my God, yung enforcer, my God, lalapit sa akin ganyan. Kahit mga gasoline boy.
Kahit magpapagas ako, Grabe yung gasoline boy. kahit magpapagas ako, natatakot ako sa kanila. Pag nalapitan nila ako, tapos magpapagas ako. Papagas ako nun, Hindi ko alam. May irrational, Hindi ko kaya. diba? Irrational fear of Oo. yung mga ganun na, ewan ko, hindi ko lang din, Ako relate sa police at sa enforcer. Pero sa gasoline boy, grabe Oo. naman yung sa gasoline boy. Dati ngayon medyo okay na ako. Dati parang, natatakot ako kada lalapit sila sa akin. Dapat lang naman nila ako lapitan kasi nga magpapagas nga ako. Pero ngayon okay na. Yung ayaw ko lang talaga is ngayon yung na-retain is yung mga enforcer, mga police. Tas yun ngayon magtatanong sa mga tindera at car wash boy. Ayan ang aking weakness. Perfect. Sakto. Okay. Sakto sa ating mark. Ayun. Oh, Ako talaga ang highlight nitong usapan na to. Well, yung sa akin ay yung nagamit ng salaan pag nagsasaing. oo. At sa kanya ay yung nipples ng car wash mo. Oh. Oh my God, di ko naman sinasadyang tignan yung nipples niya. Nakaubad kasi siya. Pero ayun. So, ayun ang namin. Ang Mga useless strengths and unreasonable. unhinged, na mga weaknesses. Na, again, wala namang makikinabang. True. Then, Share lang din namin sa inyo. share lang din namin sa inyo. Baka meron din kayong mga walang kwentang strength dyan. Or weakness. Or yan. weakness. Or baka nakarelate kayo na Yes. yun nyo rin magpa-car wash sa car wash boy na nakahubad. Bad. O kaya takot kayo sa police, ganyan. Oo, Kahit wala takot kayo kayong sa ginawa, ganun. Oo, true. Share nyo dyan sa aming comments. Mm. Perfect! Grabe, puro kabalbalan na naman tong episode na to. Wala na naman kayong natutunan. Again, yung lahat ng episode ay dapat may moral lesson. Pwede rin namang exception. Eto. This is the only exception. This is the Sabi nga ni Hayley Williams of Paramore. Yes. This episode is the only exception. Okay, next time na kami magsha-share ng aral kasi wala, bulok na yung utak na. Bulok na yung utak namin. Next time na lang, babawi kami sa moral lesson, okay? Kita-kits tayo sa Valentine's Day episode. Oy, perfect! Ayan. Maraming lesson dyan. Maraming lesson, maraming hugot, maraming everything. Yes. Perfect! So with that, we're ending this episode. Thank you so much for joining us today. Yes, ano yan? Host yan. Ayun, mag-thank you ka na. Yan, like and subscribe, guys. Syempre, don't forget to share. Ganyan, para marami pa tayong ma-reach na mga taong makaka-relate dito sa mga katangahang pinag-uusapan namin every week. Ganyan. At na talaga kami, guys. Seryoso na to. Every Sunday nyo na kami talagang makakasama. So, yan, for the Wala naman abang na kayong kayo choice dyan. din. Oo. Na para bang meron kayong choice. Para bang meron kayong choice. Pero, ayun nga, thank you so much, guys, for the support so far. At kita-kits tayo sa next episode. Bye! Bye!